Ako si Ron Adrian B. Pagod from Tagbilaran City. Ako po ay 24 years old at ako po ay isang goat farmer. Dapat ma-involve yung mga kabataan sa agrikultura kagaya ko dahil tayong kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Taong 2020, yun po yung panahon ng pandemic. Ako po ay walang magawa. Palagi lang po ako nagsa-cellphone, gagamit ang social media. Isang araw ay inutusan po ako ng aking tatay na pakainin yung 3 naming kambing sa gilid ng aming bahay. At taos puso ko namang tinanggap yon dahil wala po akong magawa at gusto ko pong makatulong sa kanila. Yung course ko po, ako po ay isang entrepreneurship student. Ako po ay graduate noong 2022 at ako po ay naging isang cum laude, nabigyan ng award na Entrepreneur of the Year Award. Ang mga knowledge ko po ay galing muna sa internet, social media kasi isang search lang natin, makikita na natin yung mga resulta ng ating hinahanap. Meron din akong mga fellow farmers na tumutulong sa akin. Nag-training din ako sa Pampanga. Sinuturuan po kami kung paano mag-inject ng maayos sa kambing, ano po ang mga gamot at vitamina na dapat gamitin sa mga batang kambing at mga breeder natin. Tinuruan din kami na dapat malaki po yung land or like space ng kambing dahil ang kambing ay kumakain ng 2 o 3 beses na isang araw. Dapat natin magtanim ng maraming forages para sa ating mga kambing para makakain sila ng 2 o 3 beses sa isang araw. Before po ay 3 lamang yung kambing namin. Ngayon, yung kambing namin ay 60 to 70 plus yung kambing namin, including na po yung mga anak nila. Ang mga klase na aming inaalaga ay yung purebred Anglo-Nubian. Nagfo-focus muna kami ng purebred Anglo-Nubian dahil 2 po yung uses ng purebred Anglo-Nubian, gaya ng meat at ang kanyang gatas. Kasi yung purebred Anglo-Nubian ay nagsusupply ng gatas ng 2 liters per day. Meron din kaming konting native or local breeds or upgraded breeds. So nalaman ko po yung Young Agripreneurs Loan Program galing sa munisipyo ng Luway. So dahil doon, pumunta po kami ng aking ina sa office ng ACPC para magtanong kung ano po yung requirements nila at ano pong ang mga gagawin para makapag-loan sa ACPC. Ang nahiram ko po sa ACPC ay 500,000 at nagamit ko po iyon sa pag-expand ng aking building at pagbili ng stocks po ng kambing. So ang nagustuhan ko sa ACPC na program ay dahil tinutulungan nila ang mga kabataan na kagaya ko na para mapaunlad nila ang kanilang buhay at ang kanilang mga proyekto po. Siya isang mabuting member namin dahil nagbayad siya monthly ng kanyang loan. Bukod pa doon, she's also having the other programs na the savings program ng Bohol Community. Ang mapapayo ko sa mga kabataan na gustong mag-goat farm kagaya sa akin ay dapat porsigido kayo sa inyong mga pangarap. Palagi kayo nagpupush, palagi kahit kayo ay nahirapan. Ito yung ating pangarap at dapat natin itong tuparin. Sa gustong maging farmer or mga young farmers, kung gusto nyo gayahin nyo si Sir Ron na may passion, may heart talaga sa kanyang pagpa-farm, magpupursige kayo sa inyong ambisyon sa inyong buhay. Sa ACPC, nagpapasalamat ako dahil binigyan nila ako ng tsansa na para mapapatunayan ko ang aking sarili na kaya ko ang pag-build ng farm sa ganitong edad ko po.
kabataan, kampan mo na dahil ikaw ang pag-asa. Di mo ipon lang pangarap mo at adhika. Eto't simulan mo na, kabataan, mamuhunan ka. K-A-Y-A, kayang-kaya natin to. K-A-Y-A, kabataan, kaya mo. Kinabukasan gusto mo, kayang-kaya mong itayo. K-A-Y-A, K-A-Y-A, kaya, 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 kaya. Di na problema ang puhunan dahil nariyan ang paraan. Bukas sa'yo ang pintuan ng ating pamahalaan. Huwag na itong pakawalan, huwag ka nang mag-alinlangan. Sigurado pang kabuhayan, ang Rebranut ang kasagutan. Wow, wow! K-A-Y-A, kayang-kaya natin to. K-A-Y-A, kabataan, kaya mo. Kinabukasan gusto mo, kaya-kaya mong itayo. K-A-Y-A, 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 kayang-kaya natin to. K-A-Y-A, kabataan, kaya mo. Kinabukasan gusto mo, kaya-kaya mong itayo. K-A-Y-A, K-A-Y, kaya, 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 kaya. Kaya, kayang-kaya mo na. Sa kaya, kayang-kaya mo na. Sa kaya, kayang-kaya mo na. Sa kaya, kayang-kaya mo na. Kinabukasan gusto mo, kaya-kaya mong itayo. K-A-Y-A, K-A-Y, kaya.
Good morning mga ka-Agri! Welcome sa panibagong episode ng Agri Credit Talk Webinar Series hatid sa inyo ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Kami po ang inyong host, Carlo Obarquez, kasama si Ma'am Emmalyn Ginto. Good morning, Ma'am! Good morning, Carlo, at good morning sa ating mga viewers mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Gayon din sa mga overseas Filipino na nakatutok sa ating Facebook Live. Excited kami na makasama kayo ngayong umaga at sana pagkatapos ng episode na ito, may matutunan kayo, ma-inspire kayo at meron kayong mga key takeaway. Yes! At sa mga first time po namin makakasama, ang webinar series po na ito ay tumatalakay sa iba't ibang mga serbisyong pinansyal ng ating gobyerno para sa mga magsasaka, mangingisda at mga agri-fishery enterprises. Kasama na rin po na fini-feature dito yung mga support services and programs ng ating gobyerno para po mapalakas ang kanilang ani at kita. Kaya po kung na-miss niyo po yung mga ibang episodes, yung mga past episodes ng Agri Credit Talk, pwede niyo pong mapanood dito sa aming official YouTube account. So, i-search niyo lang po yung DAACPC PH. Yan, tama Carlo. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang mga present sa ating live stream. Eto, marami na tayong mga shoutouts. Good morning kay Shin Gapol. Good morning, Shin. Ayon Pornico, good morning. Eto, malayo ang pinanggalingan niya mula sa Northern Samar. Good morning kay NJ Norwood. Good morning from Northern Samar. At nanonood din, kasama natin ngayon ang Kapigi Technician Vlog. Hello sa inyo dyan. Si Ronnie Jeffrey Abria, magandang umaga. Ito, Rainiel Biray, watching from Pasig. Pigi from Caloocan. Sige, mamaya. Ito, siguro last na ito. Alvin J, magandang umaga. Wendell Dagohoy from Southern Leyte. Si Shin, yung binati ni Ma'am, nanonood siya daw from Lanao del Norte. Layo pala niya. Wow. Okay, sige, mamaya po, tuloy-tuloy nyo lang po ang inyong mga shoutout at tatry po namin na kayo ay mabati mamaya. Babalikan namin yung mga nag-shoutout. So, Mamalin? Yan. Ano nga ba ang topic natin ngayong umaga, Carlo? Ano nga ba ang episode natin ngayon tungkol saan? Alamin natin ang ating episode ngayong umaga mula sa espesyal na mensahe ni ACPC Deputy Executive Director Maria Cristina Lopez. Good morning, Ma'am Tina! Good morning! Alright. Go ahead, ma'am. Okay, sorry. May glitch yata tayo ngayon, no? Mukhang busy yata yung net. Anyway, magandang araw po sa inyong lahat. Lalo na sa ating mga kabataan, future agripreneurs at mga ka-agri na may pangarap at puso para sa pagbabago. Alam natin lahat na may stigma o negatibong pag-iisip noon sa agrikultura. Madalas, sinasabi na luma na at walang future. Pero ngayon, panahon na para baguhin yan. Panahon na para patunayan na malaki at importante ang ambag ng mga kabataan sa agrikultura ng Pilipinas. Pero, kailangan din natin harapin ang realidad. Ano ba ang sinasabi ng datos? Ayon sa 2022 Census ng Agriculture and Fisheries ng Philippine Statistics, nasa 9% lang ang mga farmers at fishers ang nasa edad na 15 hanggang 29 years old. Ibig sabihin, kakaunti ang ating mga young farmers, young fishers at young agripreneurs. Samantala, ang average age ng ating mga magsasaka at mangingisda ay nasa 58 years old. Ito ang totoong sitwasyon. Kaya may mahalagang tanong tayo na dapat pag-isipan. Paano natin mahikayat ang mga kabataan
na pasukin o bumalik sa agrikultura. Alam kong marami sa inyo ang may pangarap, may sipag, may galing, may ideya. Pero kadalasan, kapos sa puhunan. At minsan, hindi rin alam kung saan magsisimula. Dito ngayon papasok ang Kaya Loan Program ng DAACPC. Hindi lang ito simpleng loan. Ito ay oportunidad at pag-asa para sa mga kabataan na may pangarap sa agribusiness. Sa Kaya, may access ka sa kapital bilang panimulang puhunan para sa farming, aquaculture, processing o anumang agribusiness na gusto mong simulan. Hindi ka rin pababayaan dahil may mentoring o gabay para matutunan ang pagnenegosyo. Maaari mong gawing tunay na simula na ng pangarap mo ang programang ito. Kahit maliit ang puhunan, basta ang importante, may tiyaga at diskarte, malayo ang mararating. Kaya para sa inyo mga kabataan, huwag kayong matakot sumubok. Huwag hayaang dahil sa kakulangan sa puhunan ay mawala ang pag-asa. Dahil sa Kaya, may paraan na, may pagkakataon na para makapagsimula. At higit sa loan o puhunan, tandaan ninyo na kayo ang mahalaga. Kayo ang susi sa pagbabago. Kayo ang magdadala ng bagong ideya, bagong sigla, at bagong pag-asa sa agrikultura. At tandaan ninyo, ang DAACPC ay katuwang ninyo sa puhunan, sa gabay, at sa pag-asa. Kaya sama-sama nating pagpalakasin ang bagong henerasyon. Sama-sama nating palakasin ang agrikultura sa kinabukasan ng kabataan at ng buong bayan. Maraming salamat at mabuhay ang kabataang Pilipino. Sa Kaya, kayang-kaya. Thank you. Ayan, okay. Thank you so much, Ma'am Tina. Palakpakan naman natin ang ating Deputy Executive Director ng ACPC, Ma'am Tina. So, Ma'am Malin, usapang young agripreneurs pala tayo ngayong umaga. Specifically, yung mga 18 hanggang 30 years old. So, yung mga 18 to 30, palike nga po and palike and share po itong ating webinar, no? So, naniniwala talaga ako na ang mga kabataan ay ang kinabukasan ng agrikultura ng ating bayan. Kaya dapat talaga natin silang suportahan. Tama Carlo. Sabi nga ni Deputy Executive Director Tina, paano kung may idea, may talino at may sipag pero kapos naman sa puhunan? Buti na lang yan ang topic natin ngayong umaga, ang capital access for young entrepreneurs. Kaya kung isa kang young entrepreneur o kaya naman may kakilala ka na kabataan, this is your chance to learn more about the program. Yan, sige. So, by the way, para sa ating mga live viewers, bati lang po kayo dyan sa comment section at pakilagay na rin po kung nasan kayo nanonood para po naman ma-shoutout namin kayo. And speaking of shoutout, sige, Ma'am Malin, may mga babatiin tayo. Hello po, tune in from Cotabato, from Dayan. Hi, Dayan! Good morning from Dexter Abalos. Good morning, watching from Banawan, Leyte. Uy. Mary Ann Aguirre. Good morning from Pasig, Lisa Navarro. Hi, May. And watching from Chaong, Quezon, John Cedric Katakutan. Vocal person natin yata yan. Ito naman, may question siya. Ito po ba yung sa Kaya? Oo, Brave Rico Mayonosa. Ito Yes. ba yung tungkol sa Kaya? Kaya Tama, yung pinapanood mo. Good morning! Of course, ang ating Rakdo, lagi itong nanonood tuwing meron tayong Agri-Credit Talk. From Region 3, Maricel Dulas. Good Hi, morning, ma'am. Maricel.
Good morning, watching from Bohol, Mark Alden Laag. Sige, tuloy-tuloy lang yung mga bumabate. Si Dexter Abalos na nanonood from Baras, Rizal. Magandang umaga po. Ilen TV. Parang vlogger to si ma'am. From Cordon, Isabela. Nanonood daw siya. Magandang umaga. From Calawag, Quezon, si April Argoso. Hello. At from Cagayan de Oro, si Kin Galas. Magandang umaga po. And from Southern Leyte again, si CG. Or CJ ba ito? And from San Manuel, Pangasinan, si Randy Rivera, magandang umaga. At sabi ni Evelyn Balagan Lucas na imbag nga Aldao from Lambayong, Sultan Kudarat. Magandang umaga po sa ating mga nanonood. So like and share, comment lang po kayo para po mas marami pa ang maabot ng ating webinar. At para sa mga nanonood, para mas exciting yung ating webinar, gawin nating interactive. So, it's time for our question of the day or QOTD. At para sa episode na ito, ang QOTD natin ay ano ang maipapayo mo para sa kabataan na gustong pasukin ang agrikultura? Ulitin natin. Anong maipapayo mo para sa kabataan na gustong pasukin ang agrikultura? O lahat po ng ating mga viewers, kahit anong edad mo, pwede kang sumagot. I-post lang po ninyo ang inyong sagot sa ating comment section at kung ang entry mo ang mapipili, ikaw ay mananalo ng tumataginting na 200 pesos worth of load. Yan, excited na po kami marinig ang inyong mga advice, ang inyong mga kasagutan, Mamaline. Oo, ini-invite din namin yung payo ng mga matatagal na nagsasaka o kaya matagal na nangingisda o engaged sa agriculture or yung mga agripreneurs. Kasi mas may experience at expertise kayo. Kaya malaking tulong ito sa mga kabataang nagsisimula pa lamang. Right. So, ngayon naman, alamin na natin ang latest sa Agri-Finance News sa Agri-Credit Balita. Agri-Credit Balita. DAACPC kinilala para sa ambag sa sustainable agriculture. Isa ang Department of Agriculture Agricultural Credit Policy Council o DAACPC sa mga pinarangalan ng Development Bank of the Philippines o DBP sa Development and Resiliency Sector for Sustainability Award. Iginawad ito kasabay ng pagdiriwang ng World Sustainability Day noong October 29, 2025. Kinilala ng DBP ang malaking ambag ng DAACPC sa pagsusulong ng isang matatag, inklusibo at tunay na sustainable na sektor ng agrikultura sa bansa. Sa pamamagitan ng iba't ibang credit programs at capacity building initiatives, patuloy na tinutulungan ng DAACPC ang mga magsasaka, mangingisda at micro and small enterprises na magkaroon ng mas matatag na kabuhayan at mas mataas na financial resiliency. Kabilang sa mga ito ang mas madaling access sa pautang, mga pagsasanay sa financial literacy at suporta sa pag-unlad ng iba't ibang bahagi ng agri-fishery value chain o mga programang nagbubukas hindi lamang ng oportunidad kundi nagtataguyod din ng mas luntiang ekonomiya sa kanayunan. Tinanggap ni DAACPC Executive Director Ralen O. Verdadero ang parangal sa ngalan ng ahensya. Isa itong pagpapatunay sa patuloy na advokasya ng ACPC na gawing instrumento ng pag-unlad at pagkakapantay-pantay ang access sa agricultural finance. Sa pagtutulungan ng DAACPC, DBP at iba pang katuwang na institusyon, mas napapalakas ang kampanya para sa mas matatag, mas inklusibo at mas sustainable na kinabukasan para sa sektor ng agrikultura. Ako po si Rainiel Viray para sa Agri-Credit Balita.
Maraming salamat, Mr. Rainiel Viray. Congratulations sa ACPC at salamat, of course, isa sa mga matagal ng partners ng ACPC, ang Development Bank of the Philippines. Makakaasa kayo na patuloy na panggagandahin ng ACPC ang aming serbisyo para sa ating mga magsasaka at mangingisda. And hello sa mga colleagues natin from the DBP. Bago po tayo magtungo sa ating main event ng ating episode, nagbabalik po ang isang segment kung saan nagtatampok kami ng mga natatangi o mga inspiring ACPC Credit Program borrowers. Ito po ang Agri-Lodi. Agri-Lodi! Araw na ito, ang ating featured Agri-Lodi ay si Bernard Dabu mula sa Pau, Pampanga. Sa edad na 29 years old, nakapagsimula na si Bernard ng kanyang sariling agribusiness, ang stainless bee farming. Ayon kay Bernard, bukod sa very healthy ang honey na napaproduce ng stainless bee, wala itong masyadong kakompetisyon sa market at matagal ang shelf life nito. Sa pamamagitan ng Kaya Loan Program, nakahiram si Bernard ng puhunan na ginamit niyang pambili ng mga bee colonies. Sa ngayon ay mayroon na siyang mahigit 100 stingless bee colonies at nakakapag-produce na ito ng daan-daang bote ng honey, kaya naman regular na siyang nakakasali sa mga trade fairs. Plano ng ating Agri-Lodi na mag-expand pa upang magkaroon ng marami pang colonies at maging kauna-unahang honey powder producer sa bansa. Tuloy ang pag-a-attend ni Bernard ng mga training at seminars tungkol sa beekeeping upang mas matuto pa mula sa mga experts. Sa ngayon, nagtatanim siya ng pagkain ng kanyang mga bubuyog gaya ng bulaklak, nyog, ornamentals na lahat ng mga ito ay organic. Sabi pa ni Bernard, bigyan natin ng value ang agrikultura dahil malaki ang impact nito sa atin. Dagdag pa niya, huwag matakot kasi kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Kaya saludo kami sa iyo, Kaya Borrower Bernard Dabu, isa kang tunay na Agri-Lodi. Yes! Alright, at dumako na tayo sa ating main event ngayong umaga. Paalala lang po sa ating mga viewers, mag-post lang po kayo ng inyong mga tanong o opinion dyan sa ating comment section dahil po meron po tayong question and answer portion mamaya. Actually, marami na pong nagtatanong dahil dun pa lang sa ating pre-registration nakagather na kami ng mga question. So, mamaya, isa-isahin po natin yan. So, sino ba ang ating resource person, Ma'am Malin? Ngayong umaga, ang ating resource person ay nagtapos ng BS Economics mula sa Polytechnic University of the Philippines. 6 na taon na siyang parte ng Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council bilang Project Development Officer 3. Siya ngayon ang Senior Program Management Officer ng Region 4A at siya rin ang Youth Program Focal Person. Isa rin siyang kabataan na may puso para sa agrikultura at pangisdaan. Let's all welcome from ACPC's Program Development Division, Miss Athena May Certeza. Good morning, Athena! Good morning! Good morning po. Thank you, Ma'am. Morning. Ayan. Si Miss Athena ang magdi-discuss ng Kaya, pero baka may nako-curious, no? Ilang taon na ba si Athena? Siyempre, swak ako dito sa kabataan. Swak na swak. So, nasa 18 to 30 pa. So, bahala na kayo mag-desisyon or manghula kung ilang taon na si Ma'am Athena. So, alright, ready na si Ma'am Athena. I hope ready na rin yung ating mga viewers, lalong-lalo na yung mga kabataan. So, take it away, Miss Athena Certeza. Go, Athena! Ayun, good morning po sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live. So, ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang Kaya Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. So, ang goal po ng programa na ito ay matulungan ng mga kabataan na gustong pumasok sa agribusiness.
So una po nating pag-usapan itong modernization of agriculture is crucial. So nabanggit nga kanina na yung average farming age or farming community age ay 58 years old. So between 56 to 60 years old. At ang kailangan po natin ay ma-attract yung ating mga younger generation na dito sa ating agriculture industry. So, sinasabi po na kailangan natin ng investment para maging mas efficient yung ating farming at fisheries. So, kasama po dito sa tinatawag na investment yung paggamit ng mga mas advanced na equipment, improving productivity, at yung pag-angat po ng ating agribusiness competitiveness. So, sa pamamagitan po ng modernization, masasabi po natin na mas mapapaangat natin ang buhay ng ating farmers and fisherfolk. So, kasunod po ng modernization ay ang industrialization. So, dito po pumapasok ang pag-value adding. So, yung processing, packaging, manufacturing. So, lahat po ito ay nakakatulong para mas tumaas yung value ng ating mga agricultural products. So, dahil dito, magkakaroon po ng mas magandang oportunidad ang ating mga kabataan. Ngayon po dumako na tayo sa pinaka loan program ng ACPC o yung tinatawag po na Capital Access for Young Agripreneurs Loan Program. So, syempre po, yung tinatawag ay sinasabi po natin na agribusiness kanina. So, hindi po yun magiging posible kung wala tayong kapital. So, dito po sa Capital Access for Young Agripreneurs, ito po ang programang makakatulong sa mga kabataan na gustong mag-start or mag-expand ng kanilang mga agribusiness. So, ito pong programa na to ay specifically designed para sa ating mga young agripreneurs. So, paano nga po yung ating lending scheme? So, kung nakaka-attend po kayo sa mga nakaraang na Agri-Credit Talk sa iba pong mga loan program ni ACPC, si ACPC po ay hindi nagpapaloan directly sa ating mga borrowers. So, kami po ay nakikipag-partner sa mga tinatawag na partner lending conduits at sila po ang nagpoproseso ng mga loan application ng ating mga eligible borrowers. So, sino nga po yung mga pwedeng mag-apply dito sa Kaya Loan Program? So, una po, since para ito sa mga kabataan, so ang age bracket po natin is 18 to 30 years old. Ito po ay mga graduates ng agriculture or fishery courses, so either formal or non-formal schooling. So, kasama po dito yung mga graduates of agriculture or fishery-related degrees from higher education institutions, DAATI accredited programs, TESDA programs, farm schools, and secondary schools. So, and ang mahalaga po dito ay kailangan registered sila sa Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA. So, ano-ano naman po yung mga eligible loan purpose na pwede natin paggamitan ng loan? So, to finance po yung ating mga capital requirements of startup or existing agri or fishery business. Kasama po dito yung working capital, acquisition ng mga agricultural machinery or equipment, and yung construction na din po ng mga agri-fishery related facilities. Para naman po sa loan features, so unang-una po dito ang loan amount. So up to 90% of the project cost. So ang amount po is hanggang 500,000, pero ang atin lang pong loan is hanggang 90% ng magiging total project cost. Ang interest rate po ay 0%. Fees and other charges is one-time service fee up to 3.5% po. Kagaya po na nabanggit ko kanina, si ACPC po ay nagtatap ng mga partner lending conduit. So ito pong service fee ay para sa ating mga partner lending conduit. Next po is para sa loan term. So depende po ito sa magiging projected cash flow natin, but not to exceed 5 years. So wala din po itong collateral.
Para naman po sa ating mga documentary requirements, ang initial requirements po ay kailangan lang nating mag-submit ng government-issued ID, Certificate of Fishery-related training or schooling, proof of RSBSA registration. So para po sa mga wala pang RSBSA, maaari po tayong lumapit sa ating mga Municipal Agriculture Office para po matulungan nila tayong makapag-register sa RSBSA. And lastly po is yung business plan. So bukod po sa loan, si ACPC ay meron din pong capacity building support. So ito po ay through various partners. So kasama dito po ang business planning, mentoring, financial management, marketing support, at iba pa pong skills na kailangan sa ating agripreneurship. So, paano po ba mag-apply? So, kailangan nyo lang pong mag-email sa kaya@acpc.gov.ph at magpa-schedule po ng Kaya briefing with our program officers. So, kasama po dito sa briefing yung one-on-one interview para po malaman natin kung kayo po ay eligible to avail the loan. So kung meron pa po kayong ibang katanungan, nandito po yung details na pwede po kayong mag-send ng message. So para po sa Kaya Loan Program, yun lamang po yung feature ng ating Kaya Loan Program. Sir Carlo. Okay, thank you so much. Thank you, Miss Athena. Yan, sa presentation ni Miss Athena Certeza ng ACPC Program Development Division. So, bigyan naman natin ng virtual clap si Miss Athena. So, Mamalin, mga dami nating takeaway kahit na mabilis and very quick yung ating presentation. Pero pwede pala, Ma'am Athena, na startup, ibig sabihin, wala ka pa talaga, magsisimula ka pa lang, pwede ka nang mag-apply sa loan. And then, pati yung existing, kung gusto mo mag-expand, kumbaga, meron ka na, gusto mo lang padamihin yung production mo, palakasin, or production lang, gusto mong mag-venture into processing, pwede yon sa Kaya. Pero yun nga, yung naalala ko sa presentation ni Ma'am Athena, RSBSA, no? Dapat nakarehistro sa registry system for basic sectors in agriculture. Ako naman, ang key takeaway ko kay Athena, email lang ang katapat. Diba? Mag-email ka lang, isang email mo lang doon sa binigay na email kanina. Kaya mamaya at acpc.gov. acpc.gov.ph. Sige natin. Email lang kayo sa kaya.acpc.gov.ph. Yun lang ang katumbas at magkakaroon ng one-on-one interview, consultation kung Program ikaw ay briefing. qualified, diba? After nun, magkakaroon ng schedule na program briefing. And also, yung kaakibat na capacity building, napaka-importante noon para merong mentoring, merong training on business planning, etc. At yung sinasabi natin na pag ikaw ay nag-loan sa Kaya program, walang interest, walang collateral, up to 90% of your total project cost, and one-time service fee of 3.5% para sa ating mga partner lending conduit. So, di ba napakagaan itong mga loan structures ng ating Kaya program? Okay, so if ready na kayo, diretso na tayo sa question and answer portion. May mga tanong po tayong nakalap mula sa ating mga Facebook Live viewers at doon na rin po sa mga nag-register. Yan. By the way, may e-certificate po kami na ini-issue sa mga gusto pong makakuha ng e-certificate. Sa mga nakatapos po nito, may link po kaming ilalagay mamaya sa comment section para po dun sa evaluation and for dun sa details ng inyong e-certificate. So, Ma'am Malin, meron tayong question dito? Oo, umpisahan ko na. Isa dun sa nakalap natin sa ating FB Live viewers ay ang katanungang ito. Ano ang nakikita ninyong pinakamalaking hadlang para sa kabataang gustong magsimula ng agribusiness? Mga startup siguro to. Athena, ang question is,
Ano daw yung hadlang para sa Hmm. kabataang gustong magsimula? Ayun, so good question po. So, syempre po, bilang kabataan, ang pinaka problema po talaga is yung kapital. So, yun po yung pinaka hadlang, malaking hadlang sa pagsisimula ng agribusiness. So, kaya po naipresent natin itong Kaya Loan Program Mm. para sa ating mga kabataan na kulang sa kapital. At syempre po, isa pa pong mababanggit ko na hadlang is yung kakulangan ng technical knowledge doon sa kanilang mga business na i-establish. So, ang masasabi lang po natin is kailangan po nilang mas mag-aral pa, mag-attend ng mga libreng trainings para po matutunan nila yung kanilang business. Mabanggit ko lang yung kaninang agri-law din natin, Mamalin, si Bernard Dabu from Lubao, Pampanga. Talagang ano siya yung uhaw na uhaw siya sa talagang naghahanap siya ng mga beekeeping experts nakausap natin, Mamalin, ano. So talagang tuloy-tuloy yung kanyang pag-attend sa mga training. At ang maganda rito sa Kaya, medyo less ang kaba mo kasi walang interest. At may nagtanong nga dito dun sa ating mga pre-registered actually di nagbigay ng pangalan pero sabi niya may collateral po ba pag nag-avail ng loan, Ma'am Athena? Yan, collateral. Non-collateral ang ating program. Nabanggit nga kanina, walang collateral. So wala nang interest, wala pang collateral. Talagang tulong ito sa mga kabataan. Mamalin, may question pa tayo? Oo, i-connect lang natin ito dun sa kanina na sinasabi during our, yung sa simula ng ating program, sa message ni Deputy Executive Director Tina, sinasabi niya na walang future sa agrikultura. Dahil sabi mo, Athena, within the range ka, no? Kabataan. Sa iyong pananaw, paano natin mababago ang mindset ng kabataan na walang future ang agriculture? Para sa akin po, Mamalin, kasi kagaya din ng nabanggit ko kanina, kailangan nating i-attract yung ating mga young generation into farming. So, kailangan natin ipakita sa kanila yung modernization sa agrikultura. Kailangan ipakita yung mga potentials ng ating mga high technology at innovation sa agriculture. Oo, tama. Kasi kung wala ka naman pating passion sa agriculture, of course, hindi ka naman mag-venture dito. Kaya sa tulong na rin ng mga iba't ibang mga industrialization, modernization, digitalization, and napakaraming technology ngayon na panibago, talagang napakaganda ng future ng agriculture, lalo na para sa ating mga kabataan. At yung sinasabi nga natin, yung pautang or credit support ay isa lamang sa mga suporta. Pero ang ating kagawaran ng pagsasaka ay napakaraming programa na sana matalakay pa natin yung iba sa mga next nating episode. Ito, Ma'am Athena, di ko alam kung anong edad na niya, pero sabi niya, pwede po ba kahit hindi kabataan ang umutang? Siguro more than 30 years old na siya. Anong gusto mong sabihin sa kanya, Ma'am? Kapag more than 30 years old, hindi na siya pwede sa Kaya. Pero meron pa tayong mga ibang loan program na Yun. pwede siya. Actually, nabanggit mo, Ma'am Athena, next week, no, December 5, pag-uusapan natin yan, yung agri-negosyo or annual loan. So, kahit anong edad mo, pwede ron. But for this episode, yan, stick muna tayo sa mga kabataan. Okay. Ito namang next question natin, siguro gusto niyang kumuha ng idea. Gusto niya mag-venture into agribusiness or agriculture, pero kabataan siya. So para mabigyan siya ng idea, ano daw ang pinaka-common na agribusiness venture ng mga Kaya borrowers? Actually po, ngayon sa trend ng ating mga borrowers under Kaya Loan Program, ang karamihan po talaga na business nila ay into livestock. Livestock, okay. Poultry, ganyan. And then yung poultry po. Wine. Okay. Yeah. So,
Sa inyong karanasan daw, Ma'am Athena, ano daw yung mga qualities ng mga kabataang tunay na nagtatagumpay sa agribusiness? Ano daw ba dapat yung qualities na meron? Siyempre sa pag-conduct namin ng mga post-validation, mga pre-release validation, so nakita namin doon yung qualities ng mga nag-success na kaya is yung may dedication talaga sila doon Mhm. sa kanilang business. Kasi masasabi natin kapag dedicated sila, mabibigay nila yung 100% nila doon sa business nila. And for that po, nagsasucess sila. Madagdag ko na lang din po na yung meron silang plan talaga, solid plan, na meron silang susundan step by step. So, yun. Ma'am, tuloy ko na Sige, related kasi sige. dito may nagtanong tungkol sa business plan. Paano po ba makakakuha daw nung format ng business plan? Yun po yung isa sa mga actually, 3 tanong dito So, tungkol sa business plan. ayun po, doon sa ating email na binigay kanina, kapag po nag-email kayo, may schedule kayo ng online briefing with one-on-one interview, and then doon na po namin ibibigay yung template ng business plan. So yun, mag-email lang po dun sa kaya@acpc.gov.ph. Oo. Ito naman, nabanggit mo kanina, kung merong dedication, may passion, may commitment, may plan na mag-venture into agriculture, ano daw ang dapat or pinaka-important na paghandaan ng isang kabataan na gustong mag-apply ng kaya aside from yung kanyang dedication, passion, commitment? Requirement. Oo. In short, ano ang requirements? Ayun, pinakauna talaga niyang paghandaan is yung sarili niya na kailangan dapat handa siya mismo kasi on the process meron pa rin tayong mga borrower na umaatras eh. So yun yung una dapat nating paghandaan. Buo yung sarili nila na maglo-loan sila at meron silang agribusiness na itutuloy. So talagang buo ang loob kasi syempre may responsibilidad ka na, may ano ka na. Parang adulting na ba to, Ma'am Athena? Nag-adulting na. Papunta na doon. Papunta na doon. Ito po, tanong ulit, ma-qualify po ba ang isang 26 years old government employee dahil ito ay may existing farm na nag-ooperate and plan for expansion? So 26 years old kaso government employee siya. Pwede po ba ito sa kaya? Ayun lang, ang masasabi ko ay ang gusto nating mga kabataan dito is yung magfo-focus sila sa kanilang business. So, kaya ang priority natin ng mga magiging borrowers ay yung makakapag-focus doon sa kanilang business. Ibig sabihin ay wala pong full-time na trabaho. Kumbaga dito po tayo sa business natin mismo. Okay. Pero yung government employee, automatically ba na hindi na siya po pwede? Opo, Yun. yes, So, government employees siya. ipaalala natin, no? So, but of course, syempre sa programa lang naman to ng ACPC, marami pa naman tayong mga programang pautang in partnership with Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, yes, and then yung iba pa nating mga partner lending conduits, may mga regular loan programs po sila. Of course, pwede po doon yung ating mga kabataan even if government employees. Sige, Ma'am Malin. Oo, ito merong question from Mark Alden Laag-Agta. Tanong ko lang, ma'am, if tapos na po na mag-email sa mga requirements, aside from one-on-one interview, ano pa po ang ibang requirements? At paano po namin, ito siguro importante sa question niya, paano po namin malalaman kung approve or disapprove ang aming loan at ilang months po ba ito malalaman? Ayun. So, ang ACPC po ulitin ko ay hindi po directly na nagpapaloan sa mga eligible borrowers. So, nagre-refer po tayo ng mga applications sa ating mga partner lending conduits at sila po yung nagpa-process. Sila din po yung nagbibigay ng decision ng credit approval or disapproval. And yung timeline po ng processing ng loan ay kay PLC din po. At depende yun syempre sa
completeness Nung kanyang ng kanyang mga Documentary isasubmit. requirements. Pero sa experience niyo, ma'am, halimbawa, kompleto na yung mga requirements. Kaya ba yan ng isang linggo? Halimbawa, okay na CIBI na, yung mga ganun, ano? Gano'n po Alam ka ko, ang usually? standard timeline ng mga PLC natin is 45 days. 45 days. Pero hindi ibig sabihin na aabutin ng 45 days. Opo. Pwedeng mas maaga. Maximum, parang yun yung maximum standard. Parang yung iba nga yata, 3 days lang. Yung iba, Basta complete yung document. ayun, no, yun yung paghahandaan natin, yung completeness ng ating document. So, eto po, nagtatanong din, I have stackable pond of about 40,000 fingerlings, but I don't have funds. Do you have a financial loan program for fisheries? Pwede raw ba ang fishery dito? Of course Aquaculture. po. Pwede po ang ating fisheries. So, pwede. Basta, yun nga, RSBSA, meron kang training dun sa papasukin mo. Business plan, and of course, approve ng PLC yung kanyang project. Opo. Ano daw ang dapat gawin pagkatapos ng webinar na ito kung gusto nilang simulan na ang journey nila as young agripreneurs? Moving forward na siya agad. Moving forward, gusto natin yan. Yun, kagaya na banggit kanina, kailangan lang mag-email. Mag-email sila doon sa ating email for Kaya para po makuha natin yung kanilang mga details. Sige, so again, yung email pa rin, napaka-importante ng email address na yun, kaya@actc.gov.ph. Ito siguro, last question, Ma'am Athena, at mukhang nasagot naman natin lahat dito, pero ito, pwede bang mag-loan para sa pag-purchase ng sasakyan or bongo truck para sana gamitin sa pag-deliver ng mga products po namin na sweet corn? Pwede ba yung Transport. ayun, pang transportation truck? Opo, kasama po sa ating loan purpose ang acquisition po ng mga delivery trucks. Pwede. So construction of facilities, Equipment. equipment, and yung transportation, no? Pang-deliver, pwede rin 'yon. Okay. Ito, ihabol ko na lang din, Ma'am Athena. Paano kapag estudyante pa lang daw? 4th year na siya, agriculture student. Siguro ito, mas looking forward na siya. Pwede ba yun, ma'am? 18 to 30 siya, pasok siya, kaso nag-aaral pa siya. Isa din kasi sa requirement natin yung graduate. Okay. Pero kung meron naman siyang certificate from training school Yun. na related doon sa kanyang business na gustong start, pwede naman. Yun. So, dapat meron kang certificate Opo. para katunayan. Na meron Go ahead. siyang knowledge doon sa kanyang business. And syempre, pag graduate siya, may diploma, yun, pwede na rin yun, ma'am, no? So, gusto yata mag-working student nitong gusto niya nagtanong. venture into agribusiness habang nag-aaral pa siya. Ayun, siguro na exhaust na natin lahat ng questions. Halos na-cover natin lahat. Siguro kung hindi man namin na-cover yung mga questions ninyo, lalo na yung nasa Facebook Live, isasagutin po namin. Don't you worry, isasagutin namin itong Yes. ito. At pwede na rin kayo mag-email, no? Oo. Diretsong Yung email na rin. Diretsong email sa ating Kaya focal person na si Ma'am Athena. At si EJ, shout out din kay EJ na youth focal din na yata, no? Youth program focal din natin si EJ. So, Ma'am Athena, thank you. May ano po bang last message sa ating mga kabataang nanonood at sa lahat ng ating viewers? Ayun, so thank you po sa pakikinig sa Kaya Loan Program. So sana po maging or magsilbi itong unang hakbang para po masimulan ninyo yung mga inyong in mind na agribusiness journey. So tandaan po natin na kapag may pangarap, may paraan, dito po sa ACPC, kagaya na nabanggit kanina, may kaya ka, so kayang-kaya mo na. So umaasa po kami na mas ma-inspire po namin kayo na subukan at ituloy yung pagiging kabataang agripreneur. So yun lang po, email nyo po kami and we'll be happy to assist you. Salamat po.
Thank you very much, Miss Athena. Yes, thank you. Yan, Kabataan, kaya mo. Oo. Muli, taos-pusong pasasalamat sa ating resource person, Miss Athena May Certeza. Thank you. Person, Miss Program Person. Maraming salamat, Athena. Sabi nga niya, sa kayang-kaya mo na. Yes, kabataan, kaya mo. So thank you, Miss Athena, and to our colleagues from the Programs Development Division ng ACPC. Hello po sa inyong lahat dyan. At bago tayo tuluyang magtapos, tingnan na natin kung sino ang mga napiling winners na sumagot sa ating question of the day o QOTD. Basahin natin. Ako, exciting. Ang mga... Aba. Sige, basahin natin ang ito si Sheen Gapol. Ang maipapayo ko sa kabataang gustong pasukin ng agrikultura ay pag-aralan muna nila ang makabagong kaalaman sa pagsasaka. Magsimula sa maliit ngunit tuloy-tuloy na pagsasanay at gumamit ng teknolohiya upang maging mas episyente. Dapat din nilang matutunan ang tamang pagpaplano sa gastos at kita upang maging matagumpay ang kanilang proyekto at huwag matakot na magkamali dahil bahagi iyon ng pag-unlad. Sa huli, mahalaga na maging masipag, malikhain at bukas sa pagbabago upang umunlad sa larangan ng agrikultura. Ang galing naman ng sagot ni Ma'am Sheen Gapol. Matakot. Huwag matakot. Yes. Ating second winner, Carlo, from Ariel Pinagawa Jr. Sabi niya, sa kabataan gustong pasukin ng agrikultura, huwag matakot, magmukhang marumi ang kamay. Dahil sa bawat butil ng lupa at patak ng pawis, doon mo matutuklasan ang tunay na yaman ng buhay. Maging mapaglikha sa pagtatanim, bukas sa bagong teknolohiya at laging may puso para sa kalikasan. Tandaan, ang bukid ay hindi lang para sa pagkain, ito rin ay para sa kinabukasan. Ang ganda ng sagot ni Mr. Ariel. Congratulations! 200 pesos load. At ang last nating winner, si Kath Oliver. Ang may papayo ko sa kapwa ko kabataan. Uy, kabataan pa rin si Kath. Ay maging handa na kahit na anong pagsubok na maaari mong harapin sa negosyong pang-agrikulturang iyong napili. Huwag kang susuko dahil nasa tamang landas ka. Thank you. Watching daw siya from Leyte. So congratulations sa tatlo nating nanalo, si Sheen, Ariel, Kat. Paki-message lang kami sa aming Facebook page so that you can claim your prizes. Alright. At Ma'am Malin, bago tayo tuluyang magtapos, may mga umahabol dito. Shout out tayo. Sige, go ahead. From Claveria, Misamis Oriental. Isa din sa winners natin kanina, Mr. Ariel Ayun. Pinagawa Jr. Taga Region 10 pala. Taga Region 10 pala siya. And shout out from Calawag, Quezon, James. From Palawan, Uy. Christine May Sarol Palma. And from Iloilo City, Zenaida Angeles Alegroso. Hello sa inyo. Si Ricky Tarala, nanonood daw siya from Bicol. At si JR Layos Garma from Quezon, Isabela. Magandang umaga po. Kathleen Ann Carolino watching from PDD Winter Wonderland. Uy. Mukhang kaibigan to niyang ating resource person kanina. And si Eshak Ordonez, good morning po. Watching from Isabela, Basilan. Wow! Hello po. Sana po marami kayong natutunan sa ating episode ngayon. Isang oras, Carlo. Yes. At dito na nagtatapos ang ating webinar. Maraming salamat muli sa inyong pagsama sa amin. Don't forget to like us on Facebook and share this episode. Lalo na sa ating mga kabataan, please like and share our Facebook page. At huwag niyo pong kalimutan yung ating feedback survey if you want to have an e-certificate. So, kailangan niyo pong i-fill out yung feedback survey natin.
Okay, sabi nga ni Mama Lynn, sana after ng episode na ito, meron kayong take away, na-inspire kayo, natuto kayo. Kung hindi kayo kabataan, i-share nyo to sa mga anak nyo, pamangkin, at sa iba pa po ninyong kakilalang kabataan. This is a great opportunity. So maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ngalan ng aming Executive Director Ralen Verdadero at ng aking co-host si Ma'am Malin Ginto. Ako po si Carlo Abarquez. Ito ang Agri Credit Talk at lagi po naming pinapaalala sa inyo na sa agrikultura may pag-asa. See you next Friday, December 5. Pandayin natin ang kanayunan, siguruhin natin ang kabuhayan, mga sakahan at pangisdaan, ngayon ay atin ng paunlarin. Sa tulungan ng ACPC, may ginhawang maaasahan. Sa programa ng ACPC, may pag-asang agrikultura. ACPC, 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 ACPC. Katuwang at kasama